Magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Diyos yan sa ating mga kapatid sa ibang bansa. Magandang gabi sa inyo dyan at magandang hapon o tanghali man. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin Siya. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, salamat sa Panginoon sa Kanyang kabutihan sa atin. Our sweetest devotion belongs to God. So before we continue, I would like to ask you to join me in a word of prayer. Father, sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa banal mong trono, lumalapit o Diyos at hinihiling ang iyong basbas at patnubay sa amin sa araw na ito. Tunay, Lord, na in your presence, there is fullness of joy. In your presence, there is freedom. In your presence, there is healing. In your presence, there is power. And Lord, we come to you today asking for your divine healing for all those who got sick from COVID-19. We decree, Father God, of fast recovery in the lives of the people who are fighting against COVID-19 right now. And we thank you, Lord, for all the answers to our prayers, sa mga pinagaling na ninyo sa karamdaman. We just want to rejoice and thank you for being with us. And I also pray and ask, Father God, for your generous heart to release provision to those who are in need. You know our situation, and we also know that you are able and capable, powerful to provide all our needs. And those who are being attacked by anxiety, depression, or worries, Father God, we ask in the name of Jesus Christ our Lord that you will give them the spirit of courage, the spirit, Father God, of faith, and the peace and joy that comes from you will move powerfully over their lives. We thank you and we bless you. And tonight and today, as we study your word, we ask and pray, Father God, for your divine intervention. Enlarge the capacity of our spirit as we continue to receive fresh revelation from your word. We give you praise and we give you honor. God, Holy Spirit, from the beginning till the end of this study, speak to us in a very powerful way. And I pray, Lord, that your name alone, Lord Jesus Christ, will be exalted and enthroned in our midst. We thank you and we bless you. This is our prayer in the powerful name of Jesus Christ, our Lord. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. Live rin po tayo ngayon. Live rin po tayo ngayon sa YouTube. Purihin ang Panginoon at ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin Siya. Today is a perfect day because the one who made this day is a perfect God. Thank Him for He is good and faithful forever. So ako po ay umaasa, sampo ng aking pamilya at ang buong Ambassadors for Christ Church International, na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalalagayan. And if you're struggling right now in your life, always remember that God is our Father and He will be with us and He will never leave us nor forsake us. Just put your trust and faith in Him, because those who put their confidence in God will never be put to shame. Amen? So praise God. Let us now continue in our study entitled, Winning the Battle from the Inside Out. It is very important to understand that life has full of battles. As I mentioned last Sunday, there are different battles in life. First, physically, we're battling against old age, sickness, and even worst, death. So yan ang ating laban sa physical. I just saw a video na ang tao habang siya nagkakaedad, there are symptoms ng kanyang pag-age. At the same time, talagang ang katawan, ang mata lumalabo, ang katawan ay dating banat na banat, ay ngayon ay medyo nagkakaroon na ng wrinkles. It's part of our battle against our physical body. That is why, ang sabi ho ng doktor na akin napanood, iwasan hong ma-stress, iwasan hong magagalitin. Yan ho ang mga panlaban natin para not to avoid but to prevent
yung pag-age or paghina ng katawan ng isang tao. Happy lang, sabi niya, happy lang. Pero again, sa akin, mas maganda, may Diyos ka dapat. Para yung happiness is just a fruit of your relationship with God. Another battle is in the finances, or financial battle. Alam naman natin, ngayon, nag-wave lang ho yung mga water concessionaire tsaka electric concessionaire. But again, sabi ng balita, kanila nang isi-serve. Parang ano lang ho, parang pinigil lang sandali. Tapos isi-serve na raw nila yung mga bills ng mga consumers at pag hindi makabayad, isi-serve na rin nila yung pagpuputol. So makikita ho natin, there are no mercy bills na meron tayo na dapat natin bayaran. So, these things are battles in our lives that we need to overcome. Okay? At lagi nating tandaan, ang lahat ng laban natin sa physical, kailangan maipanalo muna natin una sa spiritual. That is why winning the battle from the inside out. Another battle is in our emotions. So makita ho natin, kailangan ho yung ating emotion ay kailangan ay kontrolado ho ng God Holy Spirit. Kasi tingnan niyo ho ang sequence. Physically, financially, emotionally. Halimbawa, finances, you have shortage, nagkakaroon ka ng financial constraints. Pagkatapos noon, ano mangyayari? Emotionally, you will feel bad. And anxiety will increase. Ano pa? Hindi lang anxiety mag-increase, kasama na uric acid, kung ano-ano pa. And then, ang kasunod niyan, apektuhan yung physical. Tingnan nyo cycle ng tatlong yan. Tingnan nyo. Pag ang iyong physical ay nanghihina, anong kasunod? Magkakasakit ka. Pag nagkakasakit ka, kailangan mong biling gamot, dagdag naman issue sa finances mo. At pagdating sa finances mo, dahil ikaw ay kinukulang sa finances, tatamaan naman ang emosyon mo. Magkakaroon ka ng self-pity. Naanawa nyo? Tingnan nyo yung cycle ng tatlo. Paikot-ikot lang yan. Pero ang sagot niya nasa pang-apat na laban, which is the spiritual. Physical, financial. Ang sequence yan, financial. Pag hindi mo naayos, tamaan ng emotional. At yung emotional mo, pag hindi mo maayos, tatamaan ng physical. And then, cycle na. Pag tinamaan ng physical, kailangan mong gumastos, balik ka sa financial, kulang ka, magkaka-stress ka ngayon sa emotional. At pag nagkaka-stress ka, magkakasakit ka sa physical. Nakita nyo yung cycle? You need to understand this. These are practical things na hindi mo siya napapansin ng marami. Ang sagot dyan, nandun sa pang-apat na laban, which is spiritual. Ang spiritual, ito naman yung, ang battle dito is initiated by the enemy, the devil. And praise God, dahil tayo po mga tumanggap sa Panginoon, kaya nga lamang na lamang ang isang tao na mayroong relasyon sa Diyos. Because if you have a relationship with God, then you have a spiritual power, you have a spiritual alliance, okay, with God, na kung saan siya naman ngayon ang magpo-provide sa'yo ng spiritual strength, spiritual power, spiritual capability to overcome the works of the enemy in the spirit. And once you win the battle from the inside, from the spirit, then it will be reflected in your finances, in your physical, and in your emotional. Nakita nyo? Kaya ang sagot ho, wala ho doon sa i-deal mo yung financial, physical, emotional. Wala ho roon. Ang sagot nasa pang-apat, nasa spiritual. That is why ito yung ating pinag-aaralan. Naunawaan na ho? Ito yung ating pinag-aaralan because if you are strong in your spirit, then you have an access to the resources of God. You have an access into the heart of God. You have access in the open heaven of God. What comes next? Then all the needs in the physical, emotional, financial, it will be released by God from heaven towards you. And once God is your supplier, and once God is the one taking care of all your needs, consider it done. Why? Because there is no such needs on earth that our God the Father cannot provide. He is able and nothing is impossible with Him. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. So, let us continue. In the battle, we have three major enemies, the devil, the world, and our flesh. The devil had been defeated already at the cross of Calvary. The world had been defeated already. Ito nga lang pinakita ng Panginoon during this pandemic that we are able, na hindi naman natin hinahanap ang mundo. Bakit? Bawal lumabas But the flesh, this is our worst enemy because
hanggat buhay tayo, kasama natin ang flesh na ito, at ito ngayon ay walang hilig sa Diyos at ayaw nito sa Diyos, kaya ito nagiging kontrabida. Pero again, I've told you last Sunday that ang tanging gagawin na lang natin para ang flesh na ito ay mas-subject, okay, mag-submit sa leading at sa lordship ng Panginoon, kailangan ma-expose ito sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pananalangin, at higit sa lahat sa presensya ng Diyos. Hanggang isang araw, makasanayan na ng iyong laman ang mag-expose ng sarili niya sa pananalangin, sa pagpupuri sa Panginoon, at sa presensya ng Diyos until one day, ano mangyayari? Pag na-adapt niya ng environment of God, Holy Spirit, and in the presence of God one day, magugulat ho kayo. Bakit? Ang iyong laman ay hahanapin niya na ngayon. Kasi na-adapt niya ng environment, hahanapin niya ng presensya ng Diyos. At doon lang mangyayari ang 1 Thessalonians 5:23, that may God Himself, okay, will sanctify your spirit, soul, and body. So, mayroong chance pa rin ang laman na ito na magiging holy, magiging righteous, the moment na ito ay exposed sa salita ng Diyos, sa pananalangin sa Diyos, at sa presensya ng Diyos. Malinaw? Okay, so now, let us have a review about biblical prescription on how to defeat the flesh. So, napakahalaga ho nito, mga kapatid. Number 1, letter A, deny it. So, sinasabi nga ng Panginoon sa Luke 23:24, if you want to follow me, if you want to become a disciple, deny yourself, take up your cross daily, and follow me. So, pinakita natin, pag sinasabing deny yourself, ibig sabihin, you do not give in to the desires of the flesh, you do not allow the flesh to take full control. Instead, dinadala mo yung flesh sa presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos, at sa Espiritu ng Diyos. Sa salita ng Diyos, sa pananalangin sa Diyos. Naunawaan ho natin. That is one way of denying ourselves. And every time na ang flesh na to, mayroon siyang desire. Lagi niyong tandaan, it is always against what God wants you to do. Pansinin niyo. Pag ang iyong laman ay iyong pagbibigyan, ano nangyayari? Hahanapin niya ngayon yung mga bagay sa sanlibutan. Bakit? Kasi siya ay temporal. Ang mga bagay sa sanlibutan ay temporal. Sila yung match. But your spirit inside is eternal. Ang hahanapin niya eternal things. And eternal things can only be found in the hands of God. Nagkakaunawaan. So, ibig sabihin, pag yung spirit mo, pagbibigyan mo, ang hahanapin ito Diyos. Pag ang pagbibigyan mo ang laman, ang hahanapin ito mundo. At sa mundo, 2 Corinthians 4:4, the devil is the one ruling. The God of this world, small g, is none other than the devil. So, nakita natin, so deny the flesh. Number 2. Okay? Putting God first simply means putting yourself last. Okay? Learn how to give yourself away. So, pinag-usapan na natin yan. The Lord Jesus Christ Himself, nag-demonstrate siya sa atin kung paano i-deny ang flesh, paano ibigay ang sarili sa Diyos for God's sake and for God's cause. And then, letter B, crucify the flesh and its desires. Number 1, deny the flesh. Denying the flesh is not enough. We need to crucify it. Ibig sabihin ng crucifixion, death. Ayun sinasabi ni Pastor Wilbert, pag sabing cross, okay, cross, in the crucifixion, a man is nailed on the cross. Yung cross, yan ho yung mga salita ng Diyos na nagdidemand sa atin na mayroon tayong gagawin para sa Panginoon. At yun ang nagsisilbing cross sa bawat isa, na kung saan marami sa atin, hindi ma-deny ang flesh at hindi magawa ang pinapagawa ng Diyos. Bakit? Kasi hindi natin pinapasan ang ating cross. Ano yung cross? The requirements of God na dapat natin gawin. Halimbawa, to read His Word daily, day and night. Marami ho dyan talagang sablay. Walang oras sa salita ng Diyos. Okay, meditating, hearing the Word, walang oras, pero maraming oras sa mundo. And then, professing that he or she is a believer. You know, enough is enough. Stop professing that you're a believer if you do not do what God wants you to do. Alam mo, ang Panginoon, nagsabi na siya mismo sa Book of Luke, you called me Lord and you did not do what I say. So dito makikita ho natin, itong ganitong ugali, matagal na ho sa panahon pa ng Panginoong Kristo, kaya nirebuke na sila eh. You keep on telling me, Lord, you're calling me Lord, and then you do not know what I say.
So dito makita natin, mahalaga ho na maunawaan natin, let us crucify the flesh and its desires. Ibig sabihin, wag lang siyang i-deny, kundi siya talaga ay i-crucify. Crucifixion means death. Dead to self, dead to sin. Number 3. Okay, bigyan ko lang ng diin to. Crucifying the flesh simply means giving up your rights. Okay, ibig sabihin, karapatan ng laman mo, sinuko mo na sa Diyos. Pangalawa, surrendering your will to the will of God. Ibig sabihin, yung kalooban mo, pinasakop mo na sa kalooban ng Diyos kasi madalas ang kalooban ng tao, ng laman at ng Diyos ay magkalaban. Dapat manaig ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, giving up your freedom. Pinakita ni Apostol Pablo, ano yung dapat gawin? You and I must become a prisoner of Christ. That is how you give your freedom away. Now watch me now. A person, once he or she is imprisoned, he lost two things, his rights and his freedom. Kaya nga, nilinaw ni Pablo, isahong paraan sa pag-crucify sa flesh is to become a prisoner of Christ, simply giving up your freedom. Yes, we are free to do anything. Yes, everything is permissible, but not everything is beneficial. Nagkakanawan tayo. Wala hong pipigil sa atin. Mali yung sinasabi ng iba, ayoko maging Kristiyano kasi mahirap dyan. Pilitan. Wala hong pilitan. Even if I am preaching and you are doing something evil, I cannot stop you. Even God will not stop you. Ganon niya ginagalang ang ating will, ang ating kalooban. Pero ang sabi ng Bible, you are now free, but use your freedom for the glory of God. Kaya mahalaga ho na mayroong nangangaral, mahalaga ho na mayroong nagpapaalala para malaman natin, malaya tayo, wala akong problema, malaya tayong lahat. Pero, sabi ng Bible, gamitin ninyo ang inyong kalayaan sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Malinaw? Kaya pagka wala ka narinig na ganitong paalala at pangangaral, ano mangyayari? You are professing that you're a believer of Christ, but in reality, you are rebellious to Him. So hindi ho pwede, hindi ho align yan. Kumbaga hindi siya align, bagkus contrast. Nagkaunawaan ho tayo. So being a prisoner of Christ is you are willing to give up your freedom and rights. This time, kung anong gusto ng Diyos, yun ang gagawin mo. Kung anong kalooban ng Diyos, yun ang gagawin mo. Kung anong dinidemand ng Panginoon, yun ang gagawin mo. Dito, nagiging malinaw ang pagiging Kristiyano natin. Na yung pagiging Kristiyano pala ay magiging bilanggo ka na kay Kristo, you are now under His disposal. Ano ang gagawin ng Diyos? Yun ang iyong gagawin. Ano? Saan ka ng Diyos papupuntahin? Doon ka tutungo. Yan ang tunay na Kristiyano. Okay? And then, letter C, live for God's cause. Una, deny yourself. Pangalawa, crucify the lust of the flesh and its desire. Pangatlo, live for God's cause. The only reason why we exist is to worship God, to live for God, and to honor God. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Number 1, dead to self and sin. How to live for the cause of God? We should be dead to self and sin. Because the power of sin, the power of death is sin. Nakita nyo, ha? Kaya kailangan, pag sinabing dead to self and sin, you no longer respond to the temptation. You no longer respond to the desires of the flesh. Nagkakaano tayo? I have been crucified with Christ. Hindi, I have been. Ako'y naipako na. Ako'y namatay na kasama ni Kristo. I am calling all believers of Christ. Understand this message today. I am crucified. Sa Tagalog, napakalinaw. Ako'y namatay nang kasama ni Kristo. A dead person can no longer live again. Pag sinasabing patay, isa lang ibig sabihin, nakita na kanyang patay, kausapin mo, hindi sasagot, kalabitin mo, hindi titingin, pagalitan mo, i-offend mo, hindi na-offend. Yun ang patay. Because in this life, as long as you are still alive, your fleshly desire is still alive, then we are in danger. Why?
Because the devil will not stop his temptation, the devil will not stop his attacks, and even he will use people, especially people closest to you or closest to you, yan ang gagamitin para para madiskaril ka lang, para buhayin muli ang laman mo. But if you understand that you are now already living for God's cause, what happened? You are dead to self and dead to sin. Pangalawa, I no longer live, but Christ lives in me. Manifest Christ. Ibig sabihin, living for God's cause is simply allowing ourselves to become an ambassadors for Christ, to become an instrument to manifest Christ. Ang ganda, no? You can just imagine, ang nakikita sa iyo, hindi na yung dati mong pagkatao, kundi ang nakita sa iyo si Kristo, lumalabas sa iyo. Ano ibig sabihin? Kaya nga palagi kong pinapaalala, you should be under authority. Especially if in the church, you should be under authority. Ano ibig sabihin? You should acknowledge the message of your pastor. Huwag niyong deadmahin. Alam niyo, yung mga mensahe na nire-release ng inyong mga pastor, huwag niyo hong deadmahin yan. Because the word that your pastor is releasing to you is your life. Pagka hindi niyo ito maintindihan, akalain ninyo, ay, normal na, rinig ko na palagi mensahe na yan. The fact na pinaulit-ulit ng Diyos, isa lang ibig sabihin, hindi mo pa na-apply. Or the fact na pinaulit-ulit ng Diyos, kahit ina-apply mo na, mayroon siyang bagong i-reveal sa iyo at mayroon kang bagong matututunan. Pero pagka hindi ho tayo nagiging sensitive at hindi ho tayo nagiging vigilant sa pakikinig, ano mangyayari? Maraming mga mananampalataya, dinidedma ang mensahe ng pastor, yung mga messages ng pastor. Minsan, hindi sumasagot nga yung iba sa sa mga text ng pastor. Alam niyo, mga kapatid, huwag niyong ibasura ang pastor niyo. Huwag niyong ibasura yung nag-i-influence sa inyo na maganda. Ulitin ko ha, huwag niyo hong ibasura. Sabihin na natin, yan naman ginagawa ng marami. Huwag niyo hong ibasura ang nag-i-influence sa inyo patungkol sa Diyos at nagbibigay sa inyo ng sariwang mensahe ng Diyos. Tandaan niyo yan. Others, you do not, wala kayong kumbaga marami mananampalataya, wala kayong pagmamalasakit. Pinagmalasakitan na kayo ng pastor, pinagmalasakitan na kayo ng mga tao na nagmamahal sa inyo. Hindi nyo pa sila pinapansin, hindi nyo pa sila, yung mga mensahe, dinidedman nyo lang. Mas masaya kayong kasama yung mga tao na mga walang kwenta ang mga pinaggagawa. Okay? Masaya kayong kasama yung ibang tao na wala nang ginagawa, wala namang naidagdag sa iyo para magiging makadiyos ka, bagkus nagkakaroon ka pa ng hindi magandang pananaw sa buhay. Samantala, yung mga pastor, yung mga leader na nilagay ng Diyos sa buhay mo, may dala-dala ng biyaya mo. Nantawa ko sa isang narinig ko mensahe, sabi, maraming mga tao, itinapon ang ginto at kumuha ng bato. Okay? Ano ibig sabihin? Yung mga nag-i-influence sa buhay mo para magiging makadiyos ka at makalakad ka ayon sa gusto ng Diyos, itinapon mo at pinalitan mo ng mga bato na pinukpok mo sa ulo mo. Okay? Na wala namang kabuluhan, wala namang ginawa, kundi puro kasiyahan, puro mga walang kwenta, basura lang ang mga tinuturo sa inyo. You better wake up now. If you want to live for God's cause, then manifest Christ. Laging tandaan, pag walang nagpapastor sa iyo, walang Kristo na mabubuo sa buhay mo. Ulitin ko. Pag walang nagpapastor sa iyo, walang Kristo na mabubuo sa buhay mo. Manifesting Christ can only be done through the leading and ministry of your pastor. Without the leading of your pastor, it will be impossible for you to manifest Christ. Nagkaunawan ho tayo. Anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Imitate me as I imitate Christ. It is impossible for Timothy to imitate Christ without imitating Paul. Without Paul modeling. Okay, malinaw? Without Paul modeling the life of Christ before Timothy. Nagets yun ha? Si Pablo kasi nagsalita. Kaya sabi niya,
But Christ lives in me. The life I now live in the, sabi niya, I no longer live, but Christ lives in me. Because it was Paul who mentioned this. Paul received a direct discipleship, a direct teaching from the Lord Jesus Christ in Arabia. Nagkaunawan tayo. But when it comes to Timothy, sabi niya kay Timothy, imitate me as I imitate Christ. Manifestation of Christ's glory in our body is made possible through the shepherding, the shepherding and the leading of your pastor. Sino ang influencer mo? Tingnan mo ang buhay mo, kapatid. Sino nag-i-influence sa'yo? Choice mo yan. Baka itinapon mo yung ginto. Okay? Yung pastor mo, yung mga tao na nagmamahal sa'yo, na kahit hindi mo sinasagot yung kanilang mga mensahe, pero patuloy ka pa rin inaabot. Para ka nagtapon ng ginto. Ang mga tao na nagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos, paano ka mabuhay na kalugod-lugod sa Diyos, nagsasalita tungkol sa mga pamamaraan ng Diyos at ng langit, hindi mo pinapansin, hindi mo man lang tinitingnan ng mga mensahe. Okay? Nagtapon ka ng ginto at mas pinili mong pakinggan yung mga tao, yung ibang mga tao na walang idinagdag na ikabubuti para sa spiritual life mo, dumampot ka ng bato, pinukpok mo sa ulo mo. Nagkaintindihan tayo? Ang tinapon mo ginto, kinuha mo bato. Pero sa mga nakikinig, watch me now. Those who honor their pastor, who love their pastor, who listen to their pastor, who submit to their pastor and obey to what the pastor is teaching and preaching to them, the Word of God, wala hong kaduda-duda, isang araw, magiging champion kayo. Okay? Magiging champion kayo kasi kailanman sa mga sumusunod sa protocol ng Diyos. The protocol of God is somebody must lead you, must be the carrier of grace. That is why Timothy and Silas became successful because of the shepherding of Apostle Paul. Manifestation of Christ is made possible through the ministry, through the teaching and shepherding ministry of your pastor. Number 3, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself to me. Live for Christ. Ito sinasabi ko, pangatlong prescription ng Bible, live for God's cause, is simply living our lives for the glory of the Lord Jesus Christ. This is a continuous daily process. Hindi ko mo nagawa mo to sa araw na ito, dead to self ka, dead to sin, and then you manifest Christ through your life, and then you live for Christ today. Hindi na nga hulugan, bukas ganun nila yun. Ibig sabihin, you need to make an effort to do it daily until one day it will become a habit and a habit will become a lifestyle. Si Lord Jesus Christ, ganun ang kanyang ginagawa. Every day, He keep on doing it until one day, yung habit na kanyang na-form, nagiging lifestyle. Kaya ang sabi ng Bible in Matthew 4:11, and the devil left him. A believer who live for God's cause and for God's sake. These are believers who are being abandoned by the devil. The devil left them because wala nang pakinabang ang demonyo sa kanila. Bakit? Ang taong pinakanabangan ng Diyos, ang demonyo walang pakinabang sa kanya. Subalit ang mga taong walang pakinabang ang Diyos sa kanilang buhay, sila ay hindi lamang pinapakinabangan, kundi niloloko ni Satanas. You have to understand this, mga kapatid. Number 3 prescription to defeat the lust of the flesh or the flesh in our lives is to live for God's cause. Letter D, offer ourselves to God. Total surrender to the will of God. Total surrender to God. Ang ating verse dyan is Romans 12, 1 and 2. Okay, we're done with that. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:31, I affirm by the boasting in you, which I have in Christ Jesus, our Lord, I die daily. So nakita niyo ho si Pablo?
Ibig sabihin, no, isang paraan ho talaga para ating pong matalo itong ating worst enemy is to die daily, and one way of leading this self into making this self sanctified, dalhin natin palagi sa salita ng Diyos, sa pananalangin sa Diyos, at sa presensya ng Diyos. Isang araw, mapapansin nyo, hahanap-hanapin na ng laman mo ang pananalangin, ang salita ng Diyos, at ang presensya ng Diyos. Amen? Surrendering and yielding to God must be done on a daily basis. Ang pagsuko sa Diyos, araw-araw po natin ginagawa. Okay? Now, letter E, be a slave of righteousness, not allowing any part of our body to be used by the enemy to commit sin. Our lives should be exclusively for God's use only. So dito po tayo nagtatapos. Sinasabi rito sa Romans 6:15-18, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey. Kaya nga ho, pinapakita rito, nirekomenda ng Biblia para matalo natin ang laman, wala tayong iaalay o wala tayong hahayaan na anumang bahagi ng ating katawan, mula ulo hanggang talampakan, mata, ilong, bibig, tenga, kamay, wag nating hayaan that any part of our body will be used by enemy to commit sin. Dapat meron tayong malinaw na protocol, malinaw na principle. Our lives should be exclusively for God's use only. Why? Because you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Tingnan nyo mabuti. Before, we are slaves to sin and we are enemies of righteousness. But when we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, nagbago, nagkaroon ng reverse. We are now set free. We are now been set free from sin, and we are now slaves of righteousness. Pag sinasabing slave, iba ho ang ibig sabihin sa termino nila noon, sa Israel. If you are a slave, you have no right at all. If you are a slave, you have no freedom at all. You are under the disposal of your master. Nagkakaintindihan? Ano pa? If you are a slave before, pwede kang isell, ibenta, at pag-aya, pwede ka rin patayin. Wala kang magawa. Ganong kababa yung slave. Na maintindihan nyo, sabi, we have been set free from sin and have become slaves of righteousness. Anong ibig sabihin, slaves of righteousness? Ibig sabihin, when righteousness is being demanded from us, pag sinasabing live in righteousness because we are slaves of righteousness, then we will forsake unrighteous acts. We will forsake our flesh just to follow and obey righteousness. Why? Because we are a slave to it. Nagkakaunawaan tayo. Ibig sabihin, wala ka ng karapatan, wala ka ng hindi ka na nagpipilit. Bakit? Under ka sa disposal ng righteousness. And the King of righteousness is none other than our Lord Jesus Christ. So, if you want to defeat the flesh, you need to understand that we must become a slave to righteousness at malinaw ang ating protocol, malinaw ang ating principle. Our life should be exclusively for God's use only. I will never use my eyes to commit sin. I will never allow the devil to use my eyes to commit sin. Ano may papakita ng demonyo, hindi ko titingnan dahil ang matang ito. Kaya pala maintindihan nyo na in Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus. Because only Jesus is perfect. He is the perfecter, and the author and perfecter of our faith. Fix your eyes on Jesus. Why? Because anything aside from the Lord Jesus Christ is not reliable for us to keep ourselves in the path of righteousness. Watch me now. Fix your eyes on Jesus, because aside from the Lord Jesus Christ are things that are not reliable to keep us walk in the path of righteousness. But if we fix our eyes on the Lord Jesus Christ, then we can walk in the path of righteousness. And because we are walking in the path of righteousness, then for His sake, He will bless us. He will open the heavens for us as long
as we fix our eyes on Jesus. Nagkakanuhan tayo. Ang ears natin, exclusive para sa Lord. Nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig ng mga mabubuting bagay sa Diyos, nakikinig kung paano makatulong sa kapwa, hindi ito gagamitin sa chismis. Para sumagap ng mga makamundong usapan. Hindi na ito. Exclusive na para kay Lord. Lalo naman ang bibig. Believers of the living God, if you really want to defeat the flesh, never allow any part of your body to be used by the enemy to commit sin against God. Especially our tongue. This mouth. Because whether we like it or not, all of us who are listening today are guilty of this sin. Especially sa pananalita natin. Minsan, wala ho tayong habas. Sa ating pagkasalita, hindi natin alam, mayroon na tayong na-assassinate na karakter. O di kayo sa ating pagkasalita, hindi natin namamalayan, we are crossing boundaries. How would you know that you are crossing boundaries? You are already attacking someone's character. You are already talking about someone na hindi mo naman alam ang buong pangyayari. Kaya nga, a wise believer or a wise person, hindi lamang siya nakikinig sa isang side. Kung mayroong naninira sa isang tao, hindi lamang siya nakikinig sa naninira, kundi pinapakinggan niya rin yung sinisiraan. At pag napakinggan niya yung naninira at saka sinisiraan, doon siya makapag-come up ng righteous decision. Kaso karamihan ay talagang narinig lang yung isang tao, sinisiraan yung isang tao, naniwala na kaagad. Even, makinig kayo mabuti kahit gaano pa ka-reliable yung nagsasabi sa iyo at nanira sa isang kapwa mo, as long na hindi mo narinig yung side nung sinisiraan, never believe. Lalo na pag yung nagsasalita ay mayroon siyang personal na galit doon sa kanyang sinasabi, sa kanyang chinichismis. Mag-ingat kayo lalo. Because the moment you believe that person na nag-assassinate ng karakter ng isang tao na hindi mo man lang narinig at napakinggan yung side niya, then you become an accessory to the crime. At pagdating ng judgment day, kasama ka sa sisingilin ng Diyos. Magkaroon ka ng tamang judgment. Pag may magkasalita, lalo na paninira sa buhay ng isang tao, never listen. Kunin mo lang siya, dahil napakinggan mo, pero do not ever conclude or make a decision without hearing the other party. Kasi pagka ginawa mo yun, bias ka. May paglalagyan ka. Nagkakanawan tayo? So, all our lives, any part of our bodies, all parts of our bodies should be exclusively for God's use only. Diyan natin na-defeat ang flesh. Letter F, live in holiness. If you want to defeat the flesh, learn to live in holiness. Because holiness is God's divine calling to all His people. Let me read to you the scripture. 1 Peter 1:15-16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. The flesh will never desire living in holiness. The desires of the flesh is to live in sinfulness. That is why, clear sa Bible, clear ang kanyang biblical prescription. If you want to defeat the flesh, you need to live in holiness. Because holiness is God's divine calling for all or to all His people. Kaya nga, pag ikaw ay nagiging born-again Christian or naging mananampalataya ng Panginoon, God is expecting you to live a holy life. Kaya pagka hindi natin maintindihan, there are people teaching about grace na nagdadala sa disgrace. Because ang teaching ng grace is the more sin you commit, the more grace abounds. Hindi ho tama yun. Because if that is your argument, then you are encouraging people to commit sin. Or hindi man directly sinasabi mo, you are giving them a leeway to what? At the moment I commit sin, the grace of God will abound. Wrong.
We are called to live in holiness. What's the purpose of grace? Grace was given to you by God, or is given to you by God, to live a holy life, not to commit sin. Naintindihan mo ba? The accurate definition of grace is it is God's power and ability working in you for you to become what God wants you to be. Ano bang gusto ng Diyos? We were created in the image and likeness of God. Therefore, we will live and walk like God. How? By the grace of God. It is God's power and ability working in us for us to become what God wants us to be. It is very difficult. Another definition of grace, it is God's power and ability working through you for you to do what God wants you to do. See? Living in holiness is made possible because of the grace of God. And to bring you back to the Scripture, tingnan niyo yung Scripture. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Ano raw? Ang tumawag sa atin ay banal, at totoo, banal ang Diyos, dapat daw tayo magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa. This is the Scripture na hindi masyadong pinipreach. Bakit? Because people are now beginning to accept na wala talagang pwedeng maging banal. Ang iba naman, extreme. Nung tinanggap natin si Kristo, pinabanal na tayo. Totoo yan. Ang tawag yan, positional holiness. Nung tinanggap natin ang Panginoon, matik, in the Spirit, we are being made holy. Okay? 2 Corinthians 5:21, He who had no sin became sin so that we will become the righteousness of God. Pero, tandaan nyo positional holiness in the eyes of God, every time He looks at you, He didn't see you again. But it was the Lord Jesus Christ na nakikita sa buhay mo. Watch me now. But why is it na hanggang ngayon, hinayaan pa tayo ng Diyos na manatili sa lupa? Anong purpose? Kasi marami pang tao ang hindi nakakilala sa Kanya. And if you want to introduce God to them, you want to share the gospel of God to them, kailangan nyo nagsishare, mayroong ebidensya. And one of the greatest evidence in the one who shared the gospel is the holiness of God in his life. Nagkaunawa na tayo. So if you want to defeat the flesh, live in holiness. Because living in holiness is simply cutting off the desires of the flesh. Sabi ng Lord, be holy in all you do. You can just imagine, lahat ng gagawin natin na may kabanalan. Ano mangyayari? What will be the result? Talagang blessing galing sa Panginoon. Kasi lahat ng ginagawa mo na maka-Diyos. Nagkasalita ka, may kabanalan, may tinitingnan ka, may kabanalan, may pinapakinggan ka, may kabanalan. Nakita nyo, if you do all things in holiness, what happened? You become sensitive to the leading of God. Palagi ka na ngayon mayroong check and balance. Ito bang gagawin ko? May kabanalan? Wala. Pag wala, basura. Pag may kabanalan, tuloy. Nakita nyo? Pero kung wala kayo maririnig na ganitong mga teaching at hindi nyo nakalkal sa Bible, o nabasa man sa inyo, na-preach man sa inyo, pero pahapyaw lang, ito, himayin natin. Just as the one who called you is holy. If God is holy, then God is expecting all His children to act like Him, because like Father, like Son. At ang manifestation ng ating holiness is we do everything with holiness. Be holy in all, not some, not many, but all you do. Ngayon, naintindihan niyo na sinasabi sa 1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Gets yun na? Iinom, kakain, normal na bagay na ginagawa ng isang tao bawat araw, bawat sandali. Gusto ng Diyos, gawin natin sa Kanyang kapurihan. At magagawa lamang natin yan kung tayo nabubuhay sa kabanalan. There are teachers, preachers of the gospel. Hindi ito tinututukan. We are just
preaching word or encouraging word to the people. Wala ho akong against dyan. Pero pag hindi natin bibigyan ng diin ang essentials and we focus more on non-essentials. Tingnan niyo mabuti ako. Ha? Mayroong mga pangangaral ng salita ng Diyos. Yes, using the Word of God. Yes, kumbaga, preparing powerful sermon. Wala hong problema. Tama ho yan. Pero pag ang holiness ay hindi presente sa pagtuturo, lahat ng magagandang outline na yan, lahat ng magagandang puntusan na yan, lahat ng magagandang mga scripture na sinasabi ng iba, will not work. Why? Because God is after our holiness than our knowledge about Him. Nakita niyo, is knowledge about God wrong? No. It is right. Pero anong saysay kung marami kang alam sa Diyos, hindi ka naman nabubuhay sa may kabanalan? What's the use of that? See, if you want to defeat the flesh, then live in holiness. Anong kanyang pinaka-emphasis today? Be holy. Nilagyan ko ng pula, nakita nyo? Be holy because I am holy. God is more concerned. He is after of our holiness rather than our service. Ulitin ko. Maraming mga mananampalataya, binabayaran ang kanilang pagkakasala sa pamamagitan ng paglilingkod as if kanilang madaya ang Diyos. Maraming ganyan, masipag sa gawain, bilang pangtakip sa kanilang kahinaan at ginagawang kasalanan. Kapatid, narinig mo na ngayong umaga, stop that. Kasi hindi ang Diyos madadaya. Sa Diyos, kung sa Kanya ka, ito ang Kanyang mandatory command. Hindi to request, mandatory command. Be holy, for I am holy. Isa lang ibig sabihin ito, palalimin natin, kung hindi ka banal, hindi ka akin. Ganun lang yun. Kahit ipagsigawan mo, kumuha ka pa ng trompa, at ipagsigawan mo, ipost mo pa sa Facebook, I am a child of God. If you are not living in holiness, then you do not belong to Him. Positional holiness was given already to us by God. But, positional holiness should be experience. Nagiging experiential holiness dapat siya. At doon makikita, makinig kayo mabuti the positional holiness that you have must be manifested in your life so that it will become experiential. Because when you share the Word of God to others, when you share the gospel to others, ang titingnan nila, hindi yung positional holiness mo. Dahil hindi nila yan makikita because it is done spiritually. Ang gusto nila makita yung experiential holiness mo. Pag nakita nila yung experiential holiness mo, masasabi nila na may nangyayari nga sa loob mo. Malinaw? Malinaw. So live in holiness. 1 Thessalonians 4, verse 3, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. Marami pa yan sa baba. Naalala niyo Matthew 7:21-23? Not all who call me Lord, Lord, who calls me Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but only those who does the will of God. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Tanong, ano ang kalooban ng aking amang nasa langit? Ano ang kalooban ng God the Father in heaven? Sinagot na sa 1 Thessalonians 4:3, for it is God's will, kalooban ng Diyos, kalooban ng Ama, that you should be sanctified. Sa ibang translation, that you should live in holiness.
Nakita niyo na ha? That is why living in holiness is God's will. And if you live in holiness, then you have a guarantee of entering heaven. Nakakatakot to yung the most fearful verse in the Bible is Matthew 7:21-23. Nakakapangilabot ho siya. Because the people na minimension ng Lord dito, they call Jesus Christ Lord. Nakita niyo? Lord, Lord! Ganon sila eh. Bakit? Anong confidence meron ng mga taong ito para tawagin si Lord Jesus Christ na Lord? In verse 22, we cast out devils, we perform miracles in your name, we preach the gospel in your name. These are qualities or these are characteristics of a matured believer. Kasi nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng himala, nangangaral sa pangalan ng Panginoon. Hindi naman sa pangalan ng demonyo, sa pangalan ng Panginoon. That is why they have the confidence to call Him Lord, Lord. Malinaw. Pero ang nakakalungkot at shocking truth, pagdating sa verse 23, Matthew 7, verse 23, away from me, you evildoers, I do not know you. Una, sinabi, I do not know you. Away from me, I do not know you. You evildoers. Anong ibig sabihin? Pwedeng nagministeryo, nagpalayas ng demonyo, naggumawa ng himala, nangaral, pero hindi nabubuhay sa kabanalan, bagkos nagpapatuloy sa kasalanan. Ang problema, eto. Kasi kahit sila'y naggumagawa sa Panginoon, kahit sila'y nangangaral sa pangalan ng Panginoon, nagpe-perform ng himala, nagpalayas pa ng demonyo, dahil hindi nabuhay sa may kabanalan, hindi sila kinilala ng Diyos, bagkos pinalayas. Mga kapatid, anumang paliwanag ng Matthew 7:21-23, yung iba pinapapogi pa eh, nire-retouch yung Matthew 7:21-23, read it as plain as it is. Ganun lang yung kasimple. Ang iba, marami pang mga pinalagyan pa ng palabok para mahilot na naman. Wala kang karapatang hilutin ng Scripture. Anong nakasulat? Final yan. May mare-reject sa bandang huli. Bakit? Pag hindi tayo nabuhay na may kabanalan, you cannot enter the kingdom of God. Again, holiness is positional nung tinanggap natin ang Panginoon, but it should be experiential so that it will be manifested in our lives so that people will see and they will believe the God whom we serve is alive and able to transform life from darkness into His marvelous light. Malinaw? 1 Thessalonians 4:7-8. Diin na natin to kasi ito na tayo eh. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. See? Sa mga nagtuturo ho ng grace na mali ang pamamaraan, ito ang verse na malinaw pa sa sikat ng araw. Kahit grade 2, maintindihan ito. For God did not call us to be impure. Ano lang ibig sabihin? Hindi tayo tinawag ng Diyos para bumalik sa pagkakasala at dumihan muli ang ating sarili ng kasalanan. But to live a holy life. Yan ang calling ng bawat mananampalataya. Ulitin ko, dahan-dahan. Ito ang calling ng bawat mananampalataya. Ano yon, Pastor? To live a holy life. Walang tinatagong kasalanan, walang inaalaga ang kasalanan, walang anumang bahid ng kasalanan sa kanyang buhay. Yan ang living a holy life. Malinaw. Sabi ng iba, walang pwede maging banal. Nagkamali na ba Diyos? Therefore, anyone who rejects these instructions does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Watch me now. Hindi tayo tinawag ng Diyos. Hindi ka na born again para bumalik, magtampi sa uli sa kasalanan. Please, huwag niyong paniwalaan yung ganyang katuruan. Na kahit bumalik ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin. It is not in the Bible. Ito ang nakasulat sa Bible. 1
Thessalonians 4:7-8. Hindi tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo niligtas ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang dahilan nga ng kanyang kamatayan, kasalanan eh. Tapos babalik ka roon. Anong saysay? Gusto mo malaman sa Hebrews 4, anong sabi ang sabi ng Bible? Sa lahat ng gumagawa ng kasalanan, muli nilang pinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan ang kanilang message na pinapadala sa Diyos. Malinaw na? But we are called by God to live a holy life. Marami na naman nagpoprotesta. Alam niyo sino madalas magprotesta sa holiness? Yung mga ginagawang kahindik-hindik at kagilagilalas sa mga kasalanan. Ayaw nila nito. Pero sabi, therefore, anyone who rejects this instruction. Ayan ha. Kasi alam ng Lord, may magre-reject nito eh. Walang pwede maging banal. Sino magkasabi niyan? Yung mayroong mga ginagawang kasalanan. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject human being. If you do not believe my teaching today, I am not the one teaching. It is the Bible being read. Binasa lang. Oh. You are not rejecting me. And sabi, you are not rejecting human beings, but God, the very God, who gives you His Holy Spirit. Living in righteousness is God's will. God's imperative command. Pag sabing imperative, should be done. No ifs, no buts, it should be done. Sasabihin ng iba, wala pwede maging banal. Who told you? Ang Diyos hindi magpagawa ng isang bagay sa atin na hindi natin kayang gawin. May tulong ba ang Diyos? Meron. Paano? Ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Anong trabaho ng God, Holy Spirit? His name itself ay nagbibigay na sa atin ng hint. Kung masugid ka mag-aral, hindi lang nagbigay ng Spirit, kundi Holy Spirit. Anong ibig sabihin? For us to be made holy before Him. Paano? By walking with the Spirit. Galatians 5:16-17, walk with the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. That is why this is a very strong prescription from the Bible, from the Word of God, that we should walk with the Spirit, walk with the Holy Spirit. Kaya, holiness is not impossible. Holiness is doable because God had deposited in us His Holy Spirit. The word per se, the name itself, is very clear na nagsasabi, He had given us His Holy Spirit. The word itself, holy. Anong trabaho ng God, Holy Spirit? Kaya nga, isa sa pandarayan ng demonyo sa mga mananampalataya, hindi pinapakilala sa mga mananampalataya ang God, Holy Spirit. Bakit? Alam niya eh. Pag nagkakaroon ng isang mananampalataya ng intimacy with God, Holy Spirit, ang kasunod yan, holiness. Malinaw? Kaya, tingnan nyo sa Trinity, sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the most neglected one is God the Holy Spirit. Why? Because alam niya, pag lumakad ka, kasama ang banal na Espiritu, tiyak, hindi mo na magagawa ang gusto ng laman, mawawalang appetite ng laman sa mundo, malilipat ngayon ang appetite niya sa presensya ng Diyos at sa mga spiritual na bagay. Yan ang ayaw ng demonyo. Kaya ngayong umaga ko, narinig mo ako nangangaral sa iyo, magpasalamat ka, mag-celebrate ka. Bakit? Isa ka sa pinapahayagan ng banal na Espiritu sa araw na ito. Amen? Palakpakan nga po natin ang God, Holy Spirit. Hallelujah. Huwag kayo maniwala sa mga nagsasabi, imposible yan. Anong imposible? Sa tao, imposible maging banal. Pero sa Diyos, posible. Bakit? Kasi mayroon siyang dinipositong God, Holy Spirit, para gabayan ka na mabuhay na may kabanalan. Alam nyo, hindi ang Diyos kailanman nagkakamali. Magdidiman siya ng holiness, tapos wala siyang gagawin, imposible yun. Kasi alam niyang kapasidad ng tao, limitado lang tayo. Pero nung siya ay nagbigay, nag-demand, imperative, no ifs, no buts, kailangan gawin, maging banal ka, be holy for I am holy, you must live in holiness. Alam naman niya na wala tayong kapasidad na mabuhay ng ganun. Binigay niya ngayon ang Holy Spirit. God, Holy Spirit was given for us to walk and live a holy life. Malinaw, mga kapatid? Klaro?
So pagka nireject mo tong teaching na to, hindi ako nireject mo. Ang nireject mo, Diyos. At pinamukha mo sa Diyos na nagkamali siya sa kanyang pagtuturo na mabuhay tayo ng may kabanalan. Hindi ko siya kailanman nagkamali. At pagka siya ay mag-demand ng holiness sa atin, make sure, He always makes sure na na-provide niya ang kailangan natin para makapamuhay tayo ng mayroong kabanalan. Malinaw? He had given us the God Holy Spirit in order for us to walk and live a holy life. If we walk in holiness and righteousness, what will happen? Letter A, God will work in our lives to fulfill His good purpose over our lives. God will work in our lives to fulfill His good purpose over our lives. Ang sabi ng Bible, for I know the plans I have for you, plans not to prosper, plans not to harm you, but to prosper you, and plans to give you hope and a future. Bago ka palikhain ng Diyos, mayroon na siyang magandang plano sa buhay mo at sa buhay ko. Psalms 139 verse 14 says, I am fearfully and wonderfully made by God, and His plans for us ay hindi natin mapafathom. Paraphrasing. Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. If we live in holiness and righteousness, God will work in our lives. Bakit? Malayang makakilos ang Diyos na banal sa isang buhay na banal. Malinaw. Ang Diyos na banal ay malayang makakilos sa isang buhay na banal. At paano ang isang buhay na makasalanan ay mapabanal? Sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Nagkakaunawa na ho tayo. Because God will not move. Hindi ko sasabing cannot, because makasalanan o hindi, kaya ng Diyos pasukin, kaya ng Diyos baguhin. Pero, kailangan tayo ang mag-align sa Diyos. If we want to defeat the flesh, live in holiness. And the God of holiness can freely move in a life that is full of holiness. In Isaiah 59 verse 2, 1 and 2, hindi bingi ang Diyos para hindi marinig ang ating panalangin. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para abutin tayo. Pero ang sabi ng Bible, your iniquities and your sins, turn away. Turn the face of God from you and to hear you. Nagkaunawan ho tayo. Ang iyong kasalanan at kasamaan ang nagpapalayo sa iyo sa Diyos para ikaw ay kanyang abutin at pakinggan. Nagkakaunawaan ho tayo. Kikilos ang Diyos. Ulitin ko ha, malayang makakilos ang Diyos na banal sa isang buhay na banal. And again, maliwanag pa sa sikat ng araw, maliwanag sa sikat ng araw, na ano? Na ang pagiging banal natin ay hindi natin kagagawan, kundi kagagawa ng banal na, sa tulong ng banal na Espiritu. Makipag-cooperate lang tayo. Paano? Galatians 5:16, walk with the Spirit. Pag sabing walk with the Spirit, obey God, Holy Spirit. And you will not fulfill the lust of the flesh, then we defeat the flesh. And if the flesh is defeated, the flesh is under the dominion of God, Holy Spirit. What comes next? The flesh also will be sanctified. And the flesh will begin to adopt the environment of the Spirit. Then that's the beginning of holiness and righteousness in our lives. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. If we walk and live in holiness and righteousness, God will work in our lives to fulfill His good purposes in us. Kahit hindi maganda ang kaganapan sa ating buhay,
There are times na talagang makakaranas ho tayo ng mga tribulations. Makakaranas ho tayo ng mga pagsubok sa buhay. Mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Pero sa isang tao na nabubuhay sa kabanalan, God will work for all things. We know that in all things, God will works for the good of those who love Him, those who have been called according to His purpose. Ang ganda, no? Nabubuhay ka sa kabanalan, pangit man, o sabihin na natin pangit, hindi man maganda ang nangyayari sa buhay mo, kaya ng Diyos trabahuin yan para magiging mabuti para sa iyo. Amen? Amen. Nakita nyo? Bigyan natin ng biblical example. Si Joseph. Kita nyo si Joseph? Joseph the Dreamer. Kita nyo? Ang pinakita sa kanya na Lord na vision, he will become great. Pero ang nangyayari sa kanya, baliktad doon sa vision na pinakita sa kanya ng Diyos. You can just imagine. Ang sa kanyang vision, magiging great siya. Uupo siya sa trono. Pero ang nangyayari, pinagkaisaan siya ng kanyang mga kapatid, gusto siyang patayin, itinapon siya doon sa balon. Ang maganda pala doon, narinig ko sa isang mga ngaral, maraming balon doon sa pinagkatapunan kay Joseph. Itinapon siya ng kanyang mga kapatid doon katabi mismo sa daan. Yung daan naman, papunta sa Egypt. Ang galing ng Lord talaga, no? Habang naroon si Joseph sa balon, ang galing pa ng Diyos, walang tubig yung balon. Bakit sinabing ganun? Bakit binanggit sa Bible walang tubig? Kasi maraming balon ho roon. Pero, ginabayan ng Diyos. Nakita niyo paano nag-orchestrate ang Diyos? Doon siya tinapon sa balon na katabi ng daan. At nagbagong isipan ng kanyang mga kapatid, wag natin patayin, kapatid naman natin yan. Benta na lang natin. Nung siya'y inahon, binenta, saan napunta yung bumili? Sa Egypt. Ano yung Egypt? Doon siya magro-rule. Doon siya magre-reign. Doon ma-fulfill yung kanyang vision. Nakita nyo? Lift up your hands. Father, in the name of Jesus. Maring iba dito pa na nakikinig sa akin ngayon ay nasa balon ng problema. Nasa balon o nasa kalalagayan na parang wala nang maasahan o nang pinanghihinaan ng loob. Father, I pray, just like Joseph, we will just live in holiness and righteousness. And you will make all things, you will do all things or work all things for our good. I pray that in your pit right now, sa balon na kinalalagyan mo, mayroong dadaan ng mga tao. Mayroong taong darating sa buhay mo. Mayroong tulong galing sa Diyos, ipapadala sa iyo. Why? Because God will fulfill your destiny. What God had shown you in the vision, what was the prophetic word that had been released to you, it will be fulfilled by God. Just go back to His presence, believe in God. Do not look at your situation right now. Look at the vision. Look at the prophetic word that God had been released to you, and dwell on it. Watch me now. Sabi ng nagtuturo, sa kalalagayan ni Joseph doon sa balon, Joseph did not base his emotion on what he see, yung current, but he based his hope and emotion in what he saw. Halinaw, hindi si Joseph na natili at nagpapaapekto doon sa kanyang kasalukuyan, nakikita na sa ilalim siya ng balon. Ang hinayaan niya makaapekto sa kanya at mag-stir up ng kanyang buhay ay yung kanyang nakita sa kanyang vision. That is why mahalaga ho, mayroon kang vision na galing sa Diyos. Mahalaga, mayroon kang prophetic word na na-receive sa buhay mo. Yung mga nire-releasean ng kanilang pastor, lagi niyong tandaan, yung na-release sa inyo na prophetic word, sa ayaw at sa gusto ng demonyo tsaka impyerno, matutupad yon. Ang problema, depende na lang sa iyo. Kung ikaw ay nagpapa-apekto sa kalalagayan mo, madidelay yon. Pero kung ikaw ay tuloy-tuloy katulad ni Joseph, nakafocus doon sa vision, nakafocus sa prophetic word, magaganap yon, mas mapapabilis. Marami hong mga balon doon. Pero itinakda ng Diyos na matapon si Joseph sa isang balon na malapit sa highway, at sa highway na yon, doon dadaan ang mga mangangalakal
na siya ay ibebenta sa kanila at ang biyahe nila papuntang Ehipto. Look at God. Ngayon, naniniwala na kayo that we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Maybe ang tingin mo sa kalalagayan mo ngayon, trahedya. Maybe ang tingin mo sa kalalagayan mo ngayon, hopeless. Do not dwell and do not focus sa iyong kalalagayan ngayon. Kasi may gagawin ang Panginoon para dalhin ka sa fulfillment ng iyong destiny at ikaw ay magkakaroon ng breakthrough upon breakthrough sa buhay mo. As I end, letter B, what will happen if we live in holiness? We should be determined to make every effort to live in peace and holiness. Anong gagawin natin? We should be determined to make every effort to live in peace and holiness. Last verse, Hebrews 12:14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Yan ho, nakita nyo? And to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Dito ho tayo mag-i-end. As much as possible, make every effort to live in peace with everyone. Stop na natin yung mga offense, bitterness against anyone. Live in peace. And holiness. Be holy. You can never be holy without living in peace with everyone. And you cannot live in peace with everyone without being holy. At ang sabi ng Bible, maliwanag pa sa sikat ng araw, without holiness, no one will see the Lord. Why? Because the one who called us is holy, and He said to us, be holy, for I am holy. I hope and pray that today, the Lord had spoken into your heart. Living in holiness is one biblical prescription to defeat the flesh. Because the more we become holy, the more we do all things in holiness, the more we disarm the flesh, and the more we weaken the flesh until one day the flesh will adopt holiness. And it will no longer be a positional holiness, but it will become an experiential holiness where people will about to see that the God whom we serve is the God who transformed lives. Father, I thank you today. I pray that your word will penetrate into the very core of our spirit that will urge and empower us to live a holy life. Your table will never run out of food. All the works of your hands will be blessed by the Lord. And God bless you and your family and continue to grow in the knowledge and grace of our Lord and Savior, Jesus Christ. This is my prayer to all of us. Live under an open heaven by living a life of holiness and righteousness. In Jesus' powerful name, this is my prayer, and all the people of God declare, Amen and Amen. Shalom!